Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po ako para magsalita tungkol sa aking karanasan bilang isang katrabaho ni Nora Aunor sa pelikula. Si Nora Aunor ay naging kasama ko sa 6 na pelikula. Muling umawit ang puso, Bakit May Kahapon Pa, Flor Contemplasyon, Sidhi, Justisya, at isa pang bahaghari. Sa lahat ng pelikulang iyon, tinanghal siyang Best Actress o na-nominate bilang Best Actress o naging Best Picture at naging Best Director ako sa 6 na pelikulang iyon. Pero hindi ko doon unang nakilala si Ate Guy. Unang nakilala ko si Ate Guy bilang aktor at bilang aktor din ako sa isang pelikula ni Mario O'Hara. 3 taong walang Diyos. Wala akong pangalan doon dahil bahagi lamang ako ng PETA Kalinangan Ensemble. Ang instruction ng direktor, habulin si Guy dahil puputulan ng buhok. Ako ang head nung mga hahabol kay Ate Guy. 3 o 4 kaming lalaking hahabol sa kanya. Nung sinabing action, tumakbo si Ate Guy, tumakbo din kami, hindi namin nahabol dahil napakabilis niyang tumakbo. Sabi ng direktor, "Cut! Joel, anong nangyari?" Napakabilis niyang tumakbo, hindi namin mahabol. Kinausap kami ni Ate Guy, "Anong problema?" "Napakabilis mo at tumakbo, Ate Guy, hinaan mo lamang, hindi namin ikaw maabot, napakabilis mo palang tumakbo." "O sige ulit, take 2. Action! Tumakbo ulit si Ate Guy, tumakbo din ulit kami, nahabol na namin siya. Ang susunod, puputulan siya ng buhok. Nung puputulan siya ng buhok, umiikot ang camera, umiikot din kami sa kanya, may hawak kaming gunting. Pagdating sa akin, close up, nakita ko ang mukha ni Ate Guy, natulala ako. Sabi ni Mario, "Cut! Bakit hindi mo putulin ng buhok, Joel?" Kasi nakatitig sa akin si Ate Guy, talagang tititig siya sa'yo dahil puputulan ng buhok. Namangha ako sa mata ni Ate Guy bilang aktor. Nung take 2 na, pinutol ko na ang buhok niya, pero nakakamangha ang ekspresyon ni Ate Guy habang pinuputulan namin siya ng buhok. Yun ang una kong experience sa kanya. Pagkatapos noon, may himala. Assistant director na ako noon, crowd director, casting director, at kung ano-ano pa sa pelikulang yon. Yun ang experience ko sa film production, kauna-unahan. Crowd director ako. Kumukuha ako ng mga matatanda. May isang instruction si Isma. Kumuha ka ng mga matatanda, yung talagang mukhang matanda. Kumuha ka ng 20 matatanda. Diyos ko, punta ako sa barangay, kuha ako ng 20 matatanda, nakitang-kita ang katandaan. Inihilera ko, eto na po ang 20, andun si Ate Guy. Isa-isang inspection ni Direk Ishma. Naku, hindi maganda yan, pabalikin mo yan, hindi nakikita ang katandaan. Dapat nakikita ng katandaan sa mga mukha. Ha? Ibabalik ko lahat ito? Diyos ko sa mga barangay. Nilamitan sila ni Ate Guy. Hayaan mo, kakausapin ko isa-isa. Kaya usap niya habang papunta kami sa bus. Alam niyo, binigyan nila ng pera yung mga matatanda. Dahil sa kanilang pag-attend. Si Ate Guy ang nabigay ng tatong. O kuha ka ulit ang matatanda, 20 uli. Nahilera ko na naman ang matatanda. Talagang pagkatatatanda. Halos hindi na makalakad sa katandaan. Diyos ko. In-inspection ni Ate Guy. In-inspection ni Ishma. Sabi ni Ishma, "Yan, very good." Dahil ko close upan ang mga mukha. Natuwa naman ako at nakapasa. Ang susunod, kumuha ka ng mga may sakit. Ha? Mga may sakit. Yung may sakit na nakikita. Kumuha ako, mga may sakit. Anong sakit mo? Meron pa akong trangkaso. Ay, hindi ka pwede, hindi nakikita. Anong sakit mo? May cancer po ako. Ay, hindi pwede, hindi nakikita. May ulcer po. Ay, hindi, may rayuma po. Hindi. Joel, yung nakikita ang sakit. Ano ba yon? Yung mga tabi ang mukha, yung mga lalaki ang ilong, yung
Yun ang, balik na naman ako. Sabi ko, Ate Guy, hindi naman nakapasa ang mga may sakit. Alika, sasamahan kita. Sinanamahan na naman ako para ihatid na naman at binigyan na naman ng konting datong ang mga hindi nakapasang may sakit. Next na dumating, ang totoong may sakit. Diyos ko neng, mga naka-wheelchair niya, mga nakaganyan ang mukha, mga malalaki ang ilong. Tuwan-tuwa naman si Ishma dahil yon ang kanyang gusto. Tuwan-tuwa din si Ate Guy dahil nakuha ang dapat kunin. Sabi ni Ishma, walo ang camera, ikaw ang crowd director. Sa bawat area na yan, may crowd director. Ang isang area na naandun, nakasali sa Ate, kasi naging crowd director din sa Ate Guy, siya ang nag-volunteer. Yung area na dadating ang mga bus, dadating ang mga jeep, dadating ang mga kalabaw, dadating ang mga transportation, doon in charge sa Ate Guy. Hindi na siya pwede kasi aarte na siya. Sabi ko, Ate Guy, paano yan? Kukuha na ako ng ibang ano. Bahala ako bahala dyan. May senyas ako na hindi nila alam. Sabi ni Ishma, ready? Ready na tayo, ha? Yun ang una naming rehearsal. Biglang umulan ng malakas. Pagkalakas-lakas na ulan, parang may sandstorm. Pack up tayo, sabi ni Ishma. Naku, sabi ni Ishma, nakapayong, lumapit sa akin. It's your problem now, Joel. Take those people home. Saan ko isasakay? Mga ako ang nag-recruit sa mga iyan. Diyos ko, baka ako patayin dito ng mga iyan. Nagsa-sandstorm. Ay, umuwi na si Bernard. Tinulungan ako ni Ate Guy. Kinausap yung bus. 3-4 na bus. Sinakay-sakay. Ayaw kasi isakay ng bus kasi hindi naman yung kontrata nila. Ang kontrata, yung mga eskwela na doon, isinakay rin. Si Ate Guy rin ang kumausap, kasama ako. Tinulungan niya ako na iligtas ang mga ordinaryong tao sa napakalakas na ulan. Na-pack up. Inulit another day, ganun na naman. Diba? Papatayin si Ate Guy, babarilin. At si Ate Guy, pag sabi ng walang himala, babarilin na siya. Diba? Kaibigan ko yung stuntman na bumaril. Sabi ko, pag baril mo, magtago ka, baka magalit ang mga tao sa'yo. So, nung action na, bang! Binaril na, ginawa niya sa Ate Guy, hindi siya nakatakbo, binugbog siya ng mga tao. Naawa ko, ang pangalan noon, Monching Maglangit, sumalangit ng mga. Binugbog siya ng mga tao, sabi ko sa kayo, magtago ka eh. Hindi siya nakatago, binugbog siya ng mga fans na Ate Guy. Nung unang araw, datingan ng lahat, nakaset up ng camera, pagkaingay-ingay, Guy, sabi ng mga Ilocano, Guy, sabi ko pa, sabi ni Isma, yung crowd mo pagkaingay-ingay, hindi pwede tayo mag-shooting ng ganyan kaingay. Tinawagan ko ulit, sinabi ko, Ate Guy, ang ingay-ingay, pumunta siya sa microphone, si Ate Guy, simple lang ginawa niya, sabi niya lang, shhh! Tumahimik ka 3,000 tao. Ganong kalakas ang impluwensya ng isang Ate Guy. Sabi ni Ishma, kagila-gilala si Joel? Oo nga, siya lang nakapagpapahimik. Kaya nung nagsasalita siya, nakita niya tahimik ang mga tao. Ganong kalakas ang impluwensya ni Ate Guy sa isang ordinaryong tao. Doon ko din nakilala kung gaano kadakilang actress si Ate Guy. Uulitin ko ito, nasabi ko na ito. May isang eksena, sabi, Joel, yung crowd mo, arrange mo na. Isang mahabang libing ng 5 kabaong. So, lahat ng taong nasa kabaong, naando na, umiiyak na sila. Guy, pagdating dito, gumuhit, pagdating dito, iiyak ka, tutulo ang luha sa kaliwang mata mo. Sus ko, paano yan? Hindi pwede take 2 kasi gabi na. Ready? Yung mga tao ko, ready na kayo, iyak na kayo. Sabi ko sa mga tao, iyakan na sila. Iyak na. Lumalakad na ang crane, bumababa na ang crane. Pagbaba ng crane doon sa guhit na andun sa Ate Guy, pagdating doon, lumuha siya sa kaliwa nga. Doon ako naging Noranyan.
Napakahusay. Napakahusay ni Ate Guy. Marami pa kaming pinagsamahan. Nakita ko kung gaano niya kamahal ang isang ordinaryong tao. Nakita ko kung paano niya inaatake ang isang karakter, kung paano siya nagpe-prepare. Tinanong ko, Tigay, paano ba natin ka nagpe-prepare? Isinasa loob ko, inalalagay ko sa damdamin ko, yung lahat ng ginagawa ko, yung pakikipag-ugnayan ko, isinasa puso ko, kaya nagagawa ko, sabi niya. Wow, sabi ko, parang Stanislavski din yan, ginagawa mo, Ate Guy. Sino yun? Sabi niya. Hindi ko maipapaliwanag kasi mahaba, sabi ko sa kanya. Pero tama yung ginagawa mo. Sabi ko, Ate Guy, bakit masyadong malapit ka sa mga tao? Kasi galing din ako sa ganyan eh. Naging gansing hirap din nila ako. At alam ko kung paano sila. Alam ko kung bakit nandyan sila para kumita lang naman. Kaya malapit ako sa kanila. Maraming pagkakataon na nakita ko ang kadakilaan niya. Nung matanda na, may edad na siya, ginagawa ko yung Nora Honor, Star Drama Presents Nora. Nagsusuto kami sa isang squatter. Matanda na siya. May sumigaw, Nora, laos ka na! Sabi. Diyos ko, nagulat ako. Nagalit yung kasama ni Ate Guy. Pinigil ni Ate Guy, wag akong bahala. Pumunta siya doon sa squatter area. Tinanong niya kung sino nagsalita. Isang lalaking medyo lasing nagsalita. Kaya niya, ba't ginawa yun, sabi ni Nora? Kasi gusto daw kita makita, kasi gusto ko kitang makausap, hindi kita makamayan, gusto ko kitang kamayan, kaya ako tumigaw. Tapos umiyak at niyakap siya. Yun lang pala ang gusto. At natuloy ang aming taping dahil doon. Maraming pagkakataon pa. Ulitin ko sa sidhi, nakakita siya na isang mamang masyadong malungkot na isalalim ng mangga. Nilapitan niya, direct si Papay, sabi niya. Sino? Si Papay the Sailor Man? Hindi, tatay ko, Papay ang tawag namin sa mga tatay. Lumapit siya. Sabi niya sa matanda, Tay, bakit ka malungkot? Sabi ng matanda, kasi namatay ang kalabaw ko, wala na akong kalabaw, wala na akong gagamitin pang rasaka. Tumahimik sandali sa Ate Guy, tumingin sa akin. Sabi niya, magkano po ba ang isang kalabaw? Sabi ng matanda, 15,000 po. 15,000 po, sabi. Tinawag niya ang assistant niya, kumuha ng 15,000, binigay doon sa matanda. Ayan na po, bumili na po kayo ng kalabaw. Umiyak yung matanda, lumuha, nagpasalamat, kinuha ang kamay niya at hinalikan ang kamay niya at umalis na. Marami siyang ginagawang kabutihan na hindi nalalaman ng maraming tao. Pero si Guy ay tao. Meron din silang mga pagkukulang. Meron din siyang kahinaan. Diyos ko, ang dami namin pag-aaway na nangyari. Una, Diyos ko, tatawag kaya, mag-usap kami, o bukas may shooting ha, alas 6 ang show, ang call, pwede kang dumating ng alas 7, sasabihin niya, opo direct. Pagdating sa set, Diyos ko, alas 12 na wala pa siya. Kakausapin ko, bakit gano'n Ate Guy, late na late ka? Kasi marami akong problema, hindi pwede gano'n, nag-iintay maraming tao. Isang beses gano'n din. Bakit may kahapon pa? Shooting, usap. Ate Guy, bukas sa big scene, rally ang scene. Dapat na adong ka maaga, dadating ako direct. Dumating kami lahat, nakaabang na kami. Alas 9 na hindi pa dumadating, tinawagan ko, Hoy, Ate Guy, ba't wala ka pa? Diyos ko, mag-uumpisa na, hindi kami makapag-umpisa. Hindi ako makalakad. Hindi totoo yan, Diyos ko. 1.5 million itong cost ng ito, idadagdag sa iyo, ikaw magbabayad pag hindi ka dumating. In 30 minutes, ando na siya. Meron din mga kahinaan si Ate Guy. Siya ay isang taong may damdamin. Mahal natin si Ate Guy. Sa isang eksena na ako artista at siya ang
artista din. Ako yung pare, nagkukumpisal sa akin at umiiyak na hindi niya masabi ang kasalanan niya. Sabi ko, Ate Kay, paano yan? Kasi, nandun na kami. Action! Sabi ng director. Nakaganyan tenga ko doon sa ano. Wala naman siyang sinasabi kasi nga pipis siya. Cut, sabi ng director. Very good. Bakit very good? Wala naman akong narinig. Kasi hindi niya masabi ang kanyang kasalanan. Napakahusay na Ate Gay. At tumutulong siya sa isang pagkakataon, tinanong ko siya, Ate Gay, naku, nakaka-take 5 na tayo. Pwede mo kausapin mo yung co-actor mo, turuan mo? Hindi pwede yun, direct. Iba ang karanasan niya sa karanasan ko. Iba ang pagtingin niya sa problemang yan. Ang kailangan lang natin gawin, ilinaw sa kanya ang sitwasyon para magawa niya ng tama ang hinihingi mo. Yun nga ang ginawa ko, nilidaw ko, ganito, explain, hanggang nagawa nga. Naniniwala si Ate Gay sa kakayahan ng bawat isa. Naniniwala si Ate Gay na makakaya ng isang tao ang isang bagay kung malinaw sa kanya ang patutunguhan at kung paano ito gagawin. Sa usapang politika, nako, pabago-bago si Ate Gay. Pabago-bago, bago-bago. Pero iisa lamang ang consistent sa kanya. Ang katumpakan ng pagmamahal sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang katumpakan ng pagmamahal at pag-aalala sa mga nasa laylayan ng lipunan. Pag mayroon akong pelikulang gagawin at sasabihin ko sa kanya, sasabihin niya muna sa akin, ano ba ang gusto nating sabihin din sa pelikulang yan? Ano ba ang gusto nating linawin para sa mga manonood sa pelikulang yan? Sasabihin niya, ako bilang artista, pelikulang yan, ako ang magiging instrumenta ng paglilinaw ng nais nating sabihin at iparating sa mga manonood. Lahat ng pelikula ang ginawa ko ay may gustong sabihin na siya ang nagsasabi bilang aktres sa manonood. Nililinaw niya ang politika ng pelikula. Ang politikang nakaugnay sa kagandahan at kabutihan ng masang Pilipino. Yun ang politika ni Ate Gay. Maraming pagkakataon na si Ate Gay ay hindi naiintindihan ng maraming tao. Bago siya naging national artist, marami siyang pinagdaanan. Hindi importante sa kanya ang kayamanan o pera. Kung kanyang genius ang pera, siya na ang pinakamayamang artista sa buong Pilipinas. Pero hindi. Ang pera sa kanya ay hindi dapat i-Diyos. Ito'y pinamimigay niya sa mga kinakailangan. Witness ako, bus ko po, ilang libong preso ang pinapila niya at binigyan ng pera at nagalit sa akin ng warden. Direk, baka tumakas sa mga yan. Sabi sa akin. Sa kinuran ko, tama na yun, baka tumakas. Sinabihan ko sila, hindi sila tatakas. Wala nga tumakas. Ganun ka-importante ang tao sa kanya. Sa mga crew, pagkatapos ng isang shooting, may pera, may paraffol, may party after the shoot. Si Ate Gay ang nag-organize noon. May paraffol. At ang mga premyo, magaganda. Washing machine, dryer, pera, marami. TV. At may pasimple pa. O ito, sa'yo, para sa'yo. Huwag mo muna sabihin sa iba. O ito, ganyan. May pabigay-bigay pa ng gano'n. Naging best actress siya, kauna-una ang artistang Pilipino na naging best actress sa isang A-list festival sa Cairo. Sabi niya sa akin, Direk, halika sumama ka. Ay, mayroong shooting, hindi ako makakapunta. Sayang naman, di mo makikita ang terno ko, sabi niya.
Nung napalabas sa TV, sa news, nakita ko, maganda naman ang terno niya. Dumating siya dito. Sabi ko, sayang, hindi nabigay sa akin ng trophy. Hindi, ibibigay ko sa iyo yung merong malaking ganon, binigay sa akin ng best picture ang Floor Contemplation. Nagustuhan siya ng mga tao. Ganon din sa Malaysia. Nanalo siyang Best Actress sa Malaysia. Marami pa siyang mga award, pero hindi ito naging dahilan upang malayo siya sa ordinaryong tao, upang malayo siya sa mga kasamahan niya sa trabaho. Hindi ito naging hadlang, hindi tumaas ang kanyang ere. Siya pa rin si Nora Honor na nasa lupa. Siya pa rin si Nora Honor na hinangaan ng lahat ng tao. Sabi nga niya, sa himala bilang Elsa, nung kausap niya yung documentarist na isa Spunky Manikan, magiging kalansay na tayong lahat. Pero ang sining na ating ginawa ay mabubuhay ng matagal sa habang panahon. Yun si Ate Guy. Napakahirap na magsabi ng mga bagay-bagay na hindi mo nasabi nung siya'y buhay pa. Hindi ko man lang nasabi kay Ate Guy nung buhay siya na isa siya sa pinaka-importanting tao sa akin. Dahil sa kanya, nabuo ang paniniwala ko na ang politika ay dapat talagang sumasanib, umuugnay, nakakinabang ang ordinaryong tao. Nabuo ang paniniwala ko na dapat isasabihin ang katotohanan dahil ang kanyang emosyon ay yun ang katotohanan ng kanyang nararamdaman. Ang katotohanan ay hindi dapat pagtakpan. Ang katotohanan ay dapat sabihin. Ang katotohanan ay dapat ipagtanggol. Yan ang sinasabi ni Nora Honor. Yan ang sinasabi ng acting ni Nora Honor. Lalo na sa politika ng ating bayan. Sa isang panahon na magulo, nakausap ko po si Ate Guy. Sabi ko, Ate Guy, paano ba ito? Hindi, ako kung saan lalago, kung saan makikinabang ang ordinaryong tao, doon ako. Sabi niya. Hindi natakot si Ate Guy pumiling o kumampi. Hindi natakot na hindi magsalita. Sumasali sa rally kung kinakailangan. Lumalaban kung kinakailangan. Maraming producer nung bandang huli na ang hindi na naniniwala sa katanyagan ni Ate Guy na ayaw niya sang isali sa mga pelikula. Dahil hindi na raw kumikita ang kanyang pelikula. Sabi ko, Ate Guy, mahirap. Hayaan mo sila. Gagawa tayo. At gumagawa siya. Kahit hindi sa mainstream producer. Gumagawa siya ng indie o independent. Tinutulungan niya ang independent films. Marami siyang ginawa nito. Hindi sa mainstream, kundi independent film. Naging reyna siya ng independent na pelikula. Bilang reaksyon sa mga ginagawa ng mainstream cinema na puro lamang pampatawa, pampaiyak, pampalibog ang ginagawa. Si Ate Guy ang magiging simbolo ng ating sining sa maraming panahon. May mga institusyon na hindi na kinikilala ang artistic expression ng pelikula. Ini-is out na ang pelikula sa kanilang programa. Nakakalungkot. Ito ay matanding dagok sa lahat ng gumagawa ng pelikula. Hindi dapat tingnan ang pelikula na isang maliit na bagay lamang. Ito'y malaking bagay dahil ito'y potent medium na naiintindihan ng ordinaryong tao. Ito ang pinaglalaban ni Nora Honor. Mahal ni Nora Honor ang pelikula.
Kailangang mahalin din natin ang pelikula dahil ito'y mataas na artistic expression. Hindi ito isang maliit na bagay. Hindi lamang ito isang popular medium. Ito'y artistic expression ng bayan. Palakpakan natin si Nora Honor. Nora, maraming salamat pagbukas mo ng aming pananaw tungkol sa simpleng sining ng pelikula. Maraming salamat. Maraming salamat po.